Proyekto Helmo. Hello po, Sir Seth. Ako po si Jean ng Iloilo. Panganay sa 3 magkakapatid. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ng mama ko na si Beng at ng kanyang ama na lolo ko na tawagin na rin natin sa pangalang Junior. Maliit pa lamang kami, laging nagkikwento si mama at papa sa amin ng mga kababalagan na naranasan ng kanilang mga magulang nung mga bata pa sila. Kumbaga, parang bonding time namin tuwing gabing magpamilya yon. Lalong-lalo na kung brownout. Hindi ko naman pipiliting maniwala ang mga tagapakinig mo. Hello pala sa inyo. Pero ang kwentong ito ay isa sa mga masasabi kong nakakamangha at nakakakilabot din. Nangyari ito sa Guimaras, kung saan lumaki ang mama ko at ang buong pamilya niya. Ikikwento ko po ito sa point of view ng Mama Beng ko. Nasa grade 3 pa lamang ako noong mga panahong nangyari ito. Siguro ay nasa 9 o 10 taong gulang. Taong 1978. Isang tanghali noon. Masaya kaming naglalakad ng aking mga magulang. Galing kami sa eskwelahan dahil nagkaroon kami ng PTA meeting. Si Nanay Lina at Tatay New Yorko ang umattend doon. Higit sa 1 oras at kalahati na paglalakad ang distansya ng aking paralan sa bahay. Sa panahon namin, Sir Seth, naglalakad lamang talaga kami. Normal na gawain yan. Napapaligiran pa ng mga malalaking kahoy, mahabang baging at mataas na bundok ang dinadaanan namin. Marami ding iba't ibang hayop. Habang naglalakad na nga kami ay patalon-talon ako sa daanan nun. Takbo ng konti tapos balik naman sa mga magulang ko na kasywal lamang na nag-uusap habang naglalakad. Mabagal lamang ang paglalakad nila. Habang ako naman ay naghahanap ng kahoy na may bunga na pwedeng kainin. Hindi ko na malayan, Sir Seth, na medyo malayo na pala ako sa mga magulang ko. Pero yung tipong natatanaw ko naman sila. Narinig ko pa nga ang aking ama na nagsalita sa malayo na, "Beng, huwag ka masyadong malayo sa amin ha. Huwag kang lalayo sa amin ng nanay mo." Tumango lamang ako at patuloy sa paglalakad. Sa parte ng daanan kung saan palikuna sa kanan, meron akong nakitang malaking bayabas. Napakasaya ko nun, Sir Seth. Kasi nga may nahanap na rin akong pwedeng pitasin at kainin. Ang kahoy ng bayabas na ito ay may ilang hakbang pa pagkatapos kong lumiko. Kaya tuloy lamang ako sa paglalakad nun. Sobrang excited ko ng mga oras na yun pero habang naglalakad ako, namalayan kong hindi ko natanaw ang aking mga magulang dahil nga paliko na ang daan na yon. Hindi ko naman masyadong inisip yun gawa ng alam ko namang ilang segundo lang ay liliko naman din silang dalawa. Nang malapit na ako sa kahoy ng bayabas na aakyatin ko sana, meron akong napansin. Sa bandang likod ng kahoy ay may taong nakatalungko. Tapos para itong umaangil. Hindi niya ako napansin gawa ng nakatalikod ito sa akin. Habang ako ay siguro mga 1 metro ang layo sa kanya. Habang nakatalungko ang lalaking yon, kitang-kita ko kung paano nito hinuhukay ang lupang matigas na nasa harap niya. Gamit lamang ang kanyang 2 kamay. Wala itong damit, nakapantalon na kulay brown, at sa gilid niya ay may nakasabit na itak o kung tawagin sa amin ay binangon. Sa tansya ko ay medyo may edad na ito kasi may mga konting puting buhok ang ulo niya.
Hindi ako nakagalaw sa sobrang pagkabigla sa mga nasaksihan ko. Para akong naging bato habang pinagmamasdan siyang naghuhukay sa lupang yon. Napatingin din ako sa lupa. Dahil sa kabila ng takot at pagkabigla ko, gusto ko ring matuklasan kung ano nga ba ang hinuhukay niya doon. Akala ko kasi baka may itatanim lang, pero ang nakapagtataka, wala naman itong hinuhukay. Isipin mo, Sir Seth, summer na summer ito. Napakainit ng panahon. Tirik ang araw at sigurado ako na ang lupa ay napakatigas. Pero sa kabila ng katigasan ng lupa ay halos 1 pulgada na ang lalim ng nahuhukay niya. Ang ibig sabihin ay kanina pa siya doon sa lugar na yon. Tuloy-tuloy lamang siya sa ginagawa niya habang umaangil ito. Umatras ako ng dahan-dahan dahil baka maramdaman niyang nasa likod niya lang ako at ano pa ang magawa niya sa akin noon. Umatras ako ng paunti-unti at ginagawa ko ito sa pinakatahimik na paraan na para sana tumakbo sa aking inay at itay na alam kong nakasunod lamang din. Pero walang ano-ano. Bigla na lamang itong lumingon. Mas lalo akong nabigla dahil sa nanlilisik nitong mga mapupulang mata. Nakanganga ito habang tumutulo ang laway niya. Nakagayang-kagaya sa ibang kwento mo. Makapal at malapot na laway na para bang hindi maputol-putol nun. Nakatingin ito sa akin. Umaangil. Parang akmang susugurin ako. Doon ay bigla akong nakarinig ng boses ng aking tatay. "Hayop ka! Kalagitnaang araw nagpakita ka na, ha? Kilala kita, Nong. Kilala ko ang pamilya mo at ano kayo. Huwag mong papakialaman yung anak ko, ha? O ni isa sa mga pamilya ko at magkakamatayan tayo." Galit na tono pero mahinang salita ng tatay ko. Hinila ako ng aking ama sa gitna nila ng aking nanay na tahimik lamang din na nakatingin sa matandang lalaking naglalaway na yon. Nabigla din ang lalaki nang makita ang aking ama. Pinunasan nito ang kanyang bibig at sumagot ng, "Wala, Nyor. Kukuha lang naman sana ako ng kahoy panggatong." Sabay bunot ng itak nito sa tagiliran niya at kunwari ay pinaghahagpas ang pinakamalapit na kahoy sa gilid niya na tinatawag na magaspang sa amin. Napakunot ng noo si tatay nun. "Nugay, Anong. Hilaw pa na ang kahoy nga na. Ipanggatong mo na." Nakong sa Tagalog, "Huwag kami, Manong. Masyado pang hilaw ang kahoy. Gagawin mo ng panggatong yan?" Hindi ito nakasagot sa tatay ko. Para itong tulala habang tinititigan kaming tatlo. "Mauna na kayo, Day." Day ang tawag ng aking tatay sa nanay ko. "Sige na, Day, mauna na kayo. Susunod ako." Dali-dali na kami ni nanay na naglakad nun. May narinig pa akong may sinabi si tatay sa matandang lalaki pero hindi ko na ito masyadong narinig pa. Maya-maya pa, lumingon ako at nakasunod na rin ang aking ama. Pero ang lalaki ay naroroon pa rin sa pwesto niya. Sa paglalakad naming tatlo, bigla pa ang salita ng aking ama na wag na wag lang siyang gumawa ng hindi maganda sa pamilya natin. Hindi talaga ako natatakot sa kanya. Nakarating kami ng bahay nang wala namang nangyari. Ang tatay ko ng mga panahon na ito ay nasa 30 pa lamang. Makisig ang aking ama. Medyo may kaputihan at may pagkamatapang din kumaga. Nakagisnan namin na wala itong takot sa mga paranormal, aswang o kung ano-ano pang mga kababalagan. Kaya mga ganong klaseng insidente, ordinaryo na lamang sa kanya. Hindi ko alam kung may anting-anting rin ba ito. Basta ang alam ko ay maalam siya sa mga bagay na
hindi alam ng mga ordinaryong tao. Lumipas ang ilang araw na wala namang nangyari na hindi maganda. Normal na gawain ang ginagawa namin sa bahay, buong pamilya. Pagkasapit ng 3 araw matapos mangyari yon, naglalaro kaming 6 na magkakapatid sa harap ng bahay. Siguro mag-alas 6 na. Padilim na rin noong mga oras na yon. Si tatay nakaupo lamang sa hagdan ng bahay namin habang naninigarilyo lamang ng lumboy o duhat sa Tagalog. Sa amin kasi dati, dahon ng duhat ang ginagawang sigarilyo ng mga tao noon. Habang naglalaro kami ng habulan sa gilid ng bahay, bigla naming narinig si tatay na nagsalita ng, "Tay, papasukin mo yung mga bata sa loob ng bahay. Paupuin mo sa gitna ng bahay natin. Dali!" Biglang lumabas si nanay sa kusina na nagluluto at sabay sabi din na, "Akyat kayong lahat, umupo sa gitna." Kaya naman dali-dali kaming 6, Sir Seth, na umakyat sa bahay at umupo nun. Nagtataka kung bakit ganun na lamang ang sinabi ng tatay ng mga oras na yon. Nakita ko na kinuha ni tatay ang kanyang 2 itak, sabay sabit sa magkabilang tagiliran niya. "Huwag kayong lalabas lahat dyan at huwag na huwag niyong bubuksan ng pinto hanggat hindi ako kumakatok." Pagkatapos niyang sabihin yon, bigla nitong tinalon ang 7 hakbang na hagdanan ng aming bahay. Dali-dali naman itong sinirado ng nanay ko. Habang nakaupo kaming lahat, Sir Seth, ay minamatyagan namin lahat ang ingay sa labas ng bahay namin noon. Halong pagtataka, kaba, ang nararamdaman namin gawa ng wala kaming kaiti-idea kung ano nga ba ang nangyayari sa labas. Masyadong tahimik. Wala kaming naririnig. Yung bahay namin, Sir Seth, ay nasa open field. Kaya kung may ingay kahit na malayo ay dapat maririnig namin yon. Pero nung gabing yon, wala. Sa bandang likod lamang ng bahay namin, maraming kahoy tapos may matarik na bundok pero kaharap noon ang kapatagan na. Naghintay kami sa pagbabalik ni tatay. Lumipas ang mahigit 1 oras at naririnig namin itong nagsalita na, "Tay, buksi ang portahan. Ako ni. Tay, buksan mo na yung pinto. Ako to." Dali-dali naman itong binuksan ni nanay. Tinitigan ko si tatay noon. Pagkatapos pumasok sa bahay ay umupo lamang ito, dala-dala pa din ang 2 itak niya. Nakasabit pa rin sa gilid niya yon. Habang tinitingnan ko ito ay parang walang nangyari. Kaya nagtaka ako noon kasi walang sinabi o kinuwento si tatay kung ano ang nangyari sa labas noon. Ilang araw ang nakalipas, wala pa rin kaming naririnig mula sa aming ama kung ano ba talaga ang nangyari ng gabing yon. Hindi ako mapakali. Hanggang sa isang araw ay tinanong ko ang aking nanay, "Nay, ano bang ginawa ni tatay nung nakarang gabi? Bakit niya kami pinapasok sa bahay?" Siyempre, Sir Seth, bata, gawa ng kurisidad, diba? At doon na nagkwento ang aking ina. Pagdating ng aking ama galing trabaho, gawain na niya talagang umupo sa hagdan para manigarilyo ng dahon ng duwat. May kinagawian na siya na hindi nagpapasakop ng ilaw. Alam yan ng mga medyo may edad sa atin. Yung hindi sila muna papasok ng bahay unless nakasindi na ang ilaw o anumang ilaw na ginagamit nila. Kasi pag ginagawa mo umano yon, may posibilidad umano na makikita mo ang mga hindi nakikita ng ordinaryong mata, lalong-lalo na sa gabi. Kaya nga, Sir Seth, habang pinapanood kami ng tatay na naglalaro sa bandang kaliwa niya,
ay may nasipat itong dumaan sa gilid ng bahay. Sa bandang kanan niya naman, kitang-kita niya umano na kalahati lamang ang katawan nito. Buhaghag ang buhok na halos natago na ang mukha. Lumilipad ng mabilis papunta sa kabilang direksyon, kung saan kami naglalaro. Yun ding oras na yon, pagkatapos kaming sabihan na pumasok ng bahay at wag nang lumabas, ay hinabol umano ito ng tatay, dala-dala ang kanyang dalawang itak. Inabot si tatay sa mga kakahuyan. Ang ginagawa ng nilalang na ito, Sir Seth, ay habang hinahabol ito ng aking ama, dadapo umano ito sa matataas na puno. Tapos ay aangilan si tatay. Kaya naman itong tatay ko, hawak-hawak ang itak niya, ay sinisigawan ng nilalang na ito na, "Bumaba ka dyan kung matapang ka! Hayop ka! Hindi kita abot dyan! Bumaba ka dyan, demonyo ka!" Tapos, lilipad na naman umano ito. Hahabulin na naman ang aking ama hanggang dumapo ulit sa isang kahoy na malapit naman sa ilog. Noong mga oras na yun ay hindi na umano umalis ang nilalang. Patuloy itong umaangil. "Bumaba ka! Demonyo ka talaga! Pupuntahan mo pa ako sa pamamahay ko ah! Di ko kayang akyatin yung pwesto mo kaya bumaba ka! Halika dito nang malaman mong hayop ka!" Mura ng mura umano si tatay noon, habang sinasabihan niyang nilalang na bumaba at harapin siya. Pero hindi umano ito bumaba sa pwesto niya. Hindi din umalis si tatay kung saan nakadapo banda ang aswang. Hindi nagtagal ay lumipad ang nilalang sa kabilang ilog palayo kay tatay. Tanaw pa umano ng ama ko ang kalahating katawan niya sa kalangitan habang lumilipad ito papalayo. Binantayan pa ito ng aking ama baka sakaling bumalik noon. At sa kabutihang palad ay hindi na nga ito bumalik. Pinagalitan pa nga daw siya ni nanay kasi bakit daw niya hinabol ay pwede namang pabayaan na lang. "Day, teritoryo ko yung pinasok niya. May mga bata. Hindi pwede yun. Magkakamatayan kami." Yun ang sagot ng aking ama. Ilang araw ang nakalipas, Sir Seth. Bagong dating na naman si tatay galing trabaho. Siyempre, nasa hagdan na naman ito nakapwesto. Hawak ang sigarilyong duwat. Tumabi ako sa kanya at tinanong ko na, "Tay, ano ba talaga yung itsura ng nakita mo, tay?" Hinawakan niyang ulo ko. Ngumiti at sabay sabi na, basta, kalahati." Sabay tawa. Isa ito sa mga karanasan ko na hinding-hindi ko makakalimutan kasama ang aking matapang na tatay. Sa tingin ko ay konektado din ito sa matandang lalaki na nakita namin sa daanon. Wala na akong naisip pa na ibang rason na mga panahon na yon. Pumanaw na po ang aking tatay Nyor. Marami pa pong karanasan ng tatay ko na gusto kong ibahagi sa inyo. Pero sa susunod na lamang pag may oras ng anak ko sa pagtatype. Maraming salamat sa pagbabasa, Sir Seth. God bless sa ating lahat.